Bagaman sunod-sunod ang malalakas na lindol sa bansa, iginit ng PhilVox na dati nang may araw-araw na pagyanig sa Pilipinas. Bagaman hindi kasing lakas. Nasa Pacific Ring of Fire kasi ang bansa, kaya dapat laging alisto ang lahat. Nakatutok si Ivan Mayrina. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong huling araw ng Setyembre. Higit isang linggo lang makalipas, sinundan niya ng magnitude 4.4 na lindol sa La Union na naramdaman hanggang sa Baguio nito October 9. Kinabukasan, pambihirang doublet earthquake o magkasunod na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na pagyanig naman ang tumama sa Davao Oriental. Nayumanig din sa iba pang bahagi ng Mindanao. Oh my God, Lord! Oh my God, Lord! At ngayong araw, magnitude 6 sa lindol naman sa Surigao del Norte. Simula nung lindol sa Cebu noong September 30 hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, halos 130 na lindol na may magnitude 4 pataas ang naitala. 18 naman ang lindol na may magnitude 5 pataas. Dahil magkakasunod ang malalakas na lindol sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, tinanong namin ng PhilVox kung normal pa ba ito. Nagkataon lang talaga na may ganung mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Sabi ng PhilVox, nakakaranas ang Pilipinas ang average sa 30 lindol sa loob ng isang araw. Karamihan dito, hindi nararamdaman, liban na lang ng kanilang mga sensitibong instrumento. Ngayong araw halimbawa, mahigit 170 na lindol na ang naitala ng PhilVox hanggang alas 4:30 ng hapon kanina. Sa intensity 5, malakas po yung ang pagyanig na yan. Nararamdaman na yan halos ng lahat ng tao sa loob o labas ng gusali. Hindi na raw yung katakataka dahil natatagpuan ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, lugar kung saan matatagpuan ang mga pinakaaktibong bulkan at fault line sa buong mundo. Ang magkakasunod na malakas na lindol, naranasan na rin daw noong 2019. April 2019, kung naalala natin, April may Zambales earthquake tayo, tapos ilang araw sumunod naman yung Eastern Samar, ilang araw General Luna rin yun. Tapos also in October 2019, sunod-sunod yung mga malakas na lindol sa Cotabato at saka sa Davao del Sur. Ang tiyak, ayon sa PhilVox, masusundan pa ng mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kaninang umaga. Pero sa kung susunod na bang yayanigin ang inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Sa gitna ng patuloy na pagsiguro sa kaligtasan ng mga istruktura sakaling tumama ang malakas na lindol, nangangamba ang Interior and Local Government Department para sa mga informal settler families dahil hindi dumaan sa anumang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga tirahan. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits and they cook with kerosene and with other non-regulated cooking implements, and that is the major cause of fires, and that will be the major cause of damage. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.